Lagi kami nagtatrabaho pero laging pabayad lang sa mga utang or bayarin. Tapos na-scam pa ako, so lalo tuloy lumalim. Yung urge ko na gusto ko maging successful, hindi pwedeng ganito. Sabi ko, gagawa ko ng paraan para makaalis kami dun sa ganong cycle. Habang nag-aaral ako noon, nag-work din ako. After ng classes, diretso dun sa store. Ikaw pala ang original na may-ari niyan. Opo. Ibig sabihin sa batang edad, naging milyonarya ka. Parang ganun po. Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na espesyal lagi ang mga bisita natin dahil espesyal na istorya ng tagumpay ang lagi nating ibinabahagi dito sa ating show. Ang kasama natin ngayon ay isang President and CEO ng isang upcoming and booming cosmetic line here in the Philippines. May-ari siya ng Kala Cosmetics. Napakaganda na itong i-interview natin ngayon, guys. Siya po, si Boss Leslie Uy. Hello! Welcome sa ating show, Boss Leslie, no? Thank you, Sir RDR. Siyempre, lagi natin gustong ibahagi dito yung kumbaga real life story, no? How you became actually the CEO right now. Pero before you became an entrepreneur, saan galing si Leslie Uy? Galing sa Divisoria. Ayan. Divisoria. Yes, oo. Kasi yung father ko is pure Chinese. So, alam nyo naman, pag mga Chinese, diba, bawal maglaro. Actually, mas mahalaga pa sa kanila na magtrabaho ka, magnegosyo ka kaysa mag-aral. Kwento mo nga sa akin, yung difference ng being raised with a Filipino-Chinese family versus sa pure na mga Filipino, based on your observation lang. Well, yung sa akin, ma-explain ko talaga kasi experience ko yun eh. Bata pa lang, start na ako magtrabaho. 5 a.m. pa lang, dapat gising na. All around ako, nagkakahera, nagtitinda, nagtitimbang ng mga harina, gaw-gaw, asukal, mga kung ano ng frozen goods. Tapos meron kaming food cart din eh, sa labas ng grocery. Every walang pasok, ganun ako. Mula 5 a.m. hanggang 6 p.m., nasa tindahan ako. Hanggang ilang taong ka nagbantay sa negosyo ng mga magulang mo? Fourth year high school, kasi nung nag-college ako, sa TAF na ako nagsistay malapit sa school eh. Mula nung pinanganak kami, kaya talaga? Hindi naman ganun kalaki yung negosyo namin. Grocery store lang na nagsusupply ng mga kailangan namin, pang pagkain, pang tuition, ganun. Pero hindi talaga yung sobrang well-off na may magarbong sasakyan. Hindi ganun. Tanda ko nga, kasi bawal nga ako maglaro, di ba? Pag weekends, may bantay. Pagka summer, wala ring lusot. So ginagawa ko pag bantay, tas hindi masyadong marami customer, tumatakas ako kasi malapit lang sa amin yung Divisoria Mall. Kukuha lang ako 5 piso, 10 piso, sasabihin ko lang na nasi-CR po ako, tapos yung tatakas lang ako para maglaro. Para makalaro ka? Saglit lang, para lang ma-enjoy ko yung kabataan ko. Tapos nun, balik na ulit sa tindahan, trabaho ulit. Train kayo na maging negosyante, no? Opo. Yun yung malaking difference kasi maraming mga kabataan na nanonood ng video na to na kapag ka pinagbabantay kayo ng tindahan ng mga magulang ninyo, inaayaw-ayawan ninyo. Pero Opo. hindi nyo alam na yung pagtuturo pala sa inyo sa mura nyong edad, yun pala yung magdadala ng tagumpay ninyo balang araw. I-treasure natin, no? Yung disiplina na ibinibigay sa atin ng mga magulang natin. Kasi malay nyo, balang araw, yan ang magagamit ninyo para magtagumpay kayo sa buhay ninyo. So, okay naman ang pamilya, nakakaraos, wala naman masyadong problema, nakagraduate ng high school. Nakapag-experience ka ba magtrabaho? For 9 months yata, almost 1 year, nag-Dubai lang ako para Ano makakuha trabaho ng- sa Dubai? Tagagawa ko ng mga presentations na tinuturo sa mga sales people Oo. sa Sobha Realty din, realty company rin. Agent ka doon. Researcher, ganun. Researcher. Opo. Negosyante yung mga magulang mo. Bakit mo in-experience mag-empleyado? That time kasi, yung una ko kasing failure is yung nagbenta ako ng flight tickets. College ako 3rd year. Tapos yun yung una kong scam, unang failure ng buhay ko. Kasi high school pa lang, na nagsasideline ako ng mga gadgets, yung mga cellphones, mga SLR, uso pa nun. Oo. Kasi ayoko na mahingi sa parents ko at that early High school? age. Oo, kasi nakita ko yung hirap ng buhay, ang daming bayarin, daming utang, tapos hihingi pa ako ng pera pang bili ng sarili kong gusto. So, nagsasideline ako ng ganun. Tapos, na-introduce sa akin yung flight tickets nga, i-business ko raw. So, may nagsusupply sa akin ng ticket, bayad muna bago sakay. Tinesting ko muna 1, 2, 3, 10. Naging successful. Sabi ko, ay okay to di kumikita na. Dinamihan ko na. Kaso nung madami na, 1 million na yung naibayad ko sa kanya. Ilan taong ka nito? 17? 17, may 1 million ka? Pero pera ng mga kliyente ko yun, hindi sa akin yun. pero Bayad muna. Nakapag-transact ka ng 1 million at the age of 17. Opo, habang nag-aaral. Yeah, sa palagay mo, may factor sa iyo yung training ng mga magulang mo kaya kaya mong mag-transact ng ganun. Sobrang laki.
paano makipag-usap. Hindi ako nahihiya kasi sa Divisoria halo-halong tao eh. Kaya sanay ka. Sanay po. Okay, so 1 million ngayon. Ano nangyari doon sa 1 million na transaction? Sabi niya kailangan mo makabenta ng 800 to 1 million peso. Bibigyan kita ng incentive papuntang Paris, free trip. Eh di ako naman tuwang-tuwa kasi bukod sa kita, may free pa akong trip. Nag-work hard talaga habang nag-aaral, benta ng benta, walang tigil sa cellphone, magbenta. Hanggang na-reach ko yung benta. So nung naipon ko na yung pera, bayad ng mga kliyente ko, ibinigay ko sa kanya. After a day or two, nawala na siya ng parang bula. So yung 1 million, scam. Opo. Yun yung pinaka-unang downfall ng life ko na masakit. Oo, kasi syempre at the age of 17, wala ka pang alam sa mga documentation, etc., legalities, and all. So, ang nangyari sa'yo ngayon, naloko ka. Opo. Eh di, paano ngayon yung 1 million na mga binayad sa'yo? Imbis na makatulong ako sa mama ko dahil di ba sabi ko nga ayoko na humingi dahil nahihiya ako dahil nga marami siyang mga binabayaran. Tapos nadagdagan pa tuloy yung 1 million na nawala na mostly kaibigan niya, mga kliyente namin, siya yung unti-unti nagbayad. Napahiya ka. Ay oo, sobrang napahiya at saka masakit kasi kahit sabihin ko na hindi naman ako yung gumawa, may nang scam, yung iba hindi naniniwala. Di, kung maalala mo ng mga panahon na yun, ano yung pinaka hindi mo makakalimutang sinabi sa'yo ng nanay? Doon nga ako natatouch sa kanya eh. Hindi niya ako sinisi. Ay, ganon? Oo, tapos na-appreciate niya pa din na kahit sa murang edad daw, marunong ako dumiskarte, gumawa ng pera, magnegosyo. Kahit na na-scam ako, proud pa rin siya sa akin. Alam nyo guys, yan ang gusto ko matutunan din ng marami. No? Mostly na mga kaibigan kong Filipino-Chinese, na kapag kayong mga anak nila nagkamali, ang ibinibigay nila yung value. Hindi nila pinapagalitan. Hindi nila pinapahiya sa maraming tao. Kasi marami rin ako kaibigan ng Chinese. Ang ginagawa nila usually, okay lang yan mag-fail. Ganon sila eh. Diba? Kasi sa buhay talagang mag-fail ka eh. Sa buhay talagang susubukin ka ng buhay eh. Kaya ngayon ko na nare-realize, bakit maraming Chinese ang successful? Kasi sa mentality ninyo, walang sisihan, walang hilahan pababa. And maybe that's the reason why maraming mga Chinese ang nagiging successful. Not because makunat lang sila o kuripot sila. Not because naturuan lang sila magnegosyo. But because yung character nila, yung kultura nila, tulungan talaga. Yes. Ano ngayon ang ginawa mo kasunod? Paano mo unti-unting pinatunayan sa pamilya mo na magtatagumpay din ako, ma? Mula bata hanggang pagtanda, nasa isip ko na hindi ako pwedeng laging ganito, nahirap kami sa buhay na lagi kami nagtatrabaho pero laging pabayad lang sa mga utang or Yes. bayarin, ganon. Yes. Sabi ko, gagawa ko ng paraan para makaalis kami dun sa ganong cycle. Kaya nga ako nagnegosyo ng maaga, tapos na-scam pa ako, so lalo tuloy lumalim. Yung urge ko na gusto ko maging successful, hindi pwedeng ganito. Kasi lumaki yung amount na kailangan kong ibigay sa mama ko. Kasi dati, Oo. nakikita ko hirap siya sa buhay, gusto ko lang siya bigyan, kung ano lang yung kaya ko. Pero Ngayon nung- naging pabigat ka pa. Oo, na kailangan ko pang bawiin doble yung nilabas niya pa dahil sa akin. After nung na-scam ako, ilang buwan lang, nakapag-start ako ulit ng bagong business. Tapos, lakas ng loob lang din ulit. Ano negosyo to? Milk tea shop naman. Okay. Pauso kasi pa lang nun. May friend ako na may milk tea shop siya. Tapos natatanong ako, magkano franchise? Yes. Kaso hindi niya ako masyadong na-entertain. Siguro busy rin siya. Hanggang dumating yung araw na sabi ko, ba't ako magpa-franchise? Ako na lang kaya gumawa. Correct. Nabuo yung Bean Leaf Coffee. Bean Leaf Coffee. Opo. Nung nag-start siya 2014, Oo. ang first branch namin sa Banawe, Quezon City. In a span of 2 years, na-expand po namin yun ng almost 50 branches nationwide. 50 branches. Habang Wow. nag-aaral ako noon sa Binild, nag-work din ako. After ng classes, diretso dun sa store. Ibig sabihin sa batang edad, naging milyonarya ka. Parang ganun po. Yung Bean Leaf and Coffee, it's for franchising before. Apo. Siyempre, matagumpay eh. So, ano nangyari ngayon? Nagkaroon lang ng challenge. May bumili po na businessman. Actually, until now, operating pa rin ng Yes. Bean Leaf Coffee. At pinaganda pa lalo, pinasarap pa nila. Ikaw pala ang original na may-ari niyan. Opo. Ngayon, 30 plus pa rin yung branches nila. Ano yung kasunod na venture na ginawa mo? So, meron din mga binuksan na food park for a time. Naging fad yun eh. Yeah. Nag-advertising din ako yung production Yes. na business, A-Box advertising nun. Saglit lang naging okay tapos nawala rin kahit anong push mo. Kasi nga, parang naging trend lang. Hindi talaga siya business na masusustain mo for a long time. Right. Then, yun nga, nag-try ako mag-abroad to seek for other opportunities. Kasi lahat ng kinita dun sa Bean Leaf because of mga wrong investments. Kumbaga, yung perang na-pull nyo dun sa Bean Leaf, ang ginawa mo, ininvest mo sa mga negosyong hindi mo naman linya. Plus ano din, extravagant lifestyle na hindi mo pa na naman dapat pala ginagawa or binibili. So, maluho ka. Na hindi dapat. Kasi dapat pang-ikot mo yung money sa business tapos napunta sa liability. So, nakukuha pati capital ng business. Sige nga, kung meron kang ma-share about financial literacy, ano yung pwede mong i-share bilang negosyante sa mga viewers natin ngayon? Kapag ka kumikita ka na, laging kurot lang yung para sa personal mo. Kurot. Oo. Laging dapat isipin mo yung
majority ng perang hawak mo pupunta sa something na hindi mawawala or kikita ka. Ibig sabihin, you should invest on asset, not on liabilities. For Yes. example, bahay, liability asset. For me, liability pero pwedeng gawing asset kung papaupahan. Alright. Or okay. ibebenta mo later on. Kotse, liability or asset? Liability siya for me. Kaya hindi talaga ako mahilig sa mamahaling cars. Liability yung mamahaling kotse, pero yung magkaroon ng kotse, asset. Yes. Cellphone na maganda, iPhone 14 Pro Max, liability or asset? For me, asset. Oh, bakit? Yan. Bakit Interesting. asset? Kasi nagpe-present ako sa mga clients ko or Business investors. owners, yes. Oo. So they will also see kung ano yung gamit mo, kung Right. ano na yung mga kaya mong bilhin. Kasi Right. some people, hindi naman natin nilalahat, no? Pero yung iba, tinitingnan yung ano yung gamit mong sasakyan, ano yung gamit mong bag. Which is before yun they yung kultura invest. dito sa Pilipinas. Mhm. Yung mga target client mo na milyon yung i-invest sa'yo, dapat you should represent them. Yes. Pero, at the same time, doon sa mga hindi naman sa sales, ang negosyo nila, hindi naman nila kailangan ng magagandang gadget at cellphone. Do you think it's still asset or liability? Kung hindi magagamit sa business or sa pagkakakitaan, then it's a liability. Yung mga bagay na bibili natin, kung hindi magge-generate ng income sa atin, it's liability. Yes. Kung magge-generate, it's asset. Yes. So, nagkalugi-lugi ka. Ano yung mentality mo at that moment? Makakabangon ako talaga. Hindi ko alam pa that time kung sa paanong paraan. Ba't napakalakas mo? Di ka umiyak? Siyempre, umiyak din. Oo. Kumbaga, first baby ko yung Beanleaf. Halos di ako natulog kasi lahat ng menu doon, yung drinks, yung food, Sa'yo yung lahat. concept. Ako lahat naghirap doon. Oo. Ang lagi ko lang mindset, kung nagawa ko nga from zero kaya ko ulit gumawa ng from zero ulit. Yung mga taong naging successful tas nagkaroon ng failure ngayon sa buhay, kailangan ganyan din yung isipin nila na kung nagawa nila minsan, magagawa nila pa ulit-ulit. Opo, mindset lang talaga. Maraming tao nagsasabi, mindset di naman masyado importante. Importante yung action Ano masasabi mo ron? Yung action, second yun. Result yun ng mindset mo Kasi wala kang action kung hindi nagsimula sa isip mo muna. And then, namoblema ka, sandali, makakabangon ako. Paano mo na ibangon unti-unti ang sarili mo? Hindi ako tumitigil mag-isip ng mga bagong business plans, ng mga iba't iba. Actually, hindi ako takot pumasok, di ba? Sabi nila, huwag kang mag-i-invest sa bagay na hindi mo alam gawin. For me, hindi applicable yun. Like yung real estate business, wala naman ako alam sa lupa. Feeling ko kasi pang lalaking negosyo yun Pero, nung may opportunity, umuo na muna ako. Tapos, nung nandun ako sa sitwasyon, tsaka ako na inaral pa paano gawin yun. Right. So, for me, it's a right investment. Hindi ko siya alam, pero nag-grow siya. Nakabangon ka na ang una mong pinasok na venture is real estate. Apo. Sarili mo. Wala akong puhunan actually nung una. Okay. Tapos, sinwerte lang, nakabenta ako. Parang nag-refer lang ako ng buyer. Nakabenta ka ng property. Oo. Ahente lang, ganun. Ang pag-aahente, di ba wala namang puhunan? Alok-alok lang? Laway lang, tsaka Oo. sipag. At Ang tsaka galing, pakikisama. Opo. May bahay kami na Nakasanla. collateral. Oo. Tinubos ko muna yun. Pero dahil nakuha ko ulit yung title ng bahay, nag-loan ako ulit ng 10, sinangla ko ulit yung bahay. So, yun yung pinang-start ko sa business. Ibig sabihin, mas importante sa'yo yung kapital kaysa dun sa bahay. Opo. Nagkaroon ka na ngayon ng kapital ulit, nire-invest mo sa business. Anong business na ito? Yan po yung real estate. Saan yung property? Sa Cavite po. Anong ginagawa mo ngayon? Nagbabuy and sell lang. Niro-roll mo yung pera. Anong tips mo dyan sa buy low, sell high pagdating sa property? Paano sila makaka-spot ng property na pwede nilang pagkakitaan ng maganda? Hanap ka ng mura lang binebenta. Natingin Okay. mo, mabebenta mo pa ng mas mataas. Paano nila masisiguro na mura yung pagkakabili nila? Sino yung mga agencies ng government or mga individual na taong pwede nilang lapitan? Siyempre, they have to check yung zonal value, magkano ba? Kasi na-check naman yan sa Google. Ang zonal value na Google. So, ina-update ng BIR yung zonal value ng area. And then, Tapos, pwede kang mag-hire ng assessor to measure the market value. Kasi yung zonal, given na yan by government. Yung market naman, si assessor ang pwedeng magbigay sa'yo ng figure kung magkano. pag nakita mo na, oy, jackpot, mura. Mag-down ka na. Bayaran mo na. Hulug-hulugan lang. Para mapaikot ko pa sa iba yung pera. Ang real estate million, paano mo iuhulugulugan? I-loan mo sa bangko? Hindi po. Kakausapin ko yung seller na baka pwedeng mag-down muna ako ng mga 20%. Tapos tsaka may bebenta ngayon. Opo. At least sa'yo na yung property. Opo. Akala ko ang real estate, million-million ang puhunan. Yung pala, depende sa diskarte, no? Pakikisama din, pakikipag-usap. Ilan na yung property mo ngayon sa Cavite? So far, yung mga nabenta na is 7 7 units. hectares. Nagsimula ka ng ilang hektarya? Isa lang. Magaling ka. Kung gusto nila sumubok sa real estate, wala silang puhunan. Paano nila ito sisimulan? Mag-refer ka lang ng client, syempre dapat may commission ka dun. So, okay pala yun. And then, nag-fail ka sa maraming businesses. Since asset ng mag-asawa yon, kailangan nyo i-liquidate. So, binenta nyo, napunta sa'yo, nag-try ka ng ibang ventures, nag-fail, then you tried real estate, kumita naman. Bilang isang serial entrepreneur na nakaranas din ng maraming mga failure sa buhay, mga challenges, ano yung masasuggest mo sa mga taong same thing yung ginawa sa'yo, pero ang naging difference lang is they keep on failing. Hindi kagaya mo nakaka-recover ka ulit.
what are the steps they have to take for them para makabangon ulit? Hindi sapat na matalino ka lang para maging successful ka eh. Dapat magaling ka rin makisama, may humor ka, alam mo yun, nakukuha mo rin yung loob ng mga kausap mo, presentable, dapat maayos ka rin humarap sa mga tao, dapat updated ka, dapat all-in-one package ka siguro. Kailangan mo araw-araw i-improve yung sarili mo. In that way kasi, mapapakita mo sa mga kausap mo na you're worth trusting. Sa lahat ng mga maraming failure sa buhay, hanapin ninyo kung saan kayo nagkakamali. Magkaroon kayo ng self-assessment. Marami kasi sobrang taas ng ego nila eh. Yung hindi nila kayang mag-adjust, hindi ako mali eh. Hindi nila alam na sila na pala yung cause ng failure nila. Marami kasi masyadong feeling entitled. Ang kailangan lang pala nila pag na-assess nila yung sarili nila na, ay, ako pala yung may mali. Doon pala mag-uumpisa yung success mo. Pag na-realize mo na ikaw lang din pala may kasalanan kung ano ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Yes, palakasin mo kung ano yung part na mahina ka. Plus, mindset talaga eh. Lagi mong itatanim sa isip mo na magiging successful ka, kaya mo yan. Walang hindi kayang abutin at hindi kayang gawin pagka gusto mo talaga yun. Syempre with the help of God. At tumatrabaho ka rin. Package of everything. Sipag, tiyaga, dasal, talino, humor, lahat yun dapat magkakasama. Is there a point in time in your life na kinailangan mo ang tulong ng Diyos sa buhay mo? Maraming beses. Kasi nabanggit mo sa akin that you have experienced failure. At tinanong ko kung saan nanggagaling ang lakas mo? Kung bakit ang tibay mo? Sa palagay mo ba, binibiyaya sa'yo ng Diyos yan? Yes po. Galing kay Lord yun lahat. Sige, kwento mo sa akin. Yung nandun ka sa pinakamalaking down na problema ng buhay mo. Sige, explain mo sa akin. For a time kasi, sa sobrang busy ko sa business, Puro ka pera. puro negosyo. Medyo nakakalimutan ko ng makipag-usap ulit kay Lord. Nagkaroon ako ng problem, may mga sumisira, may mga gumigiba. Hindi lang sa personal life ko, sa negosyo, sa pamilya, lahat talaga. Nagkaroon ng challenge na matindi. Almost mawala lahat. Wala kang kakampi, mag-isa ka lang talaga. Kasi kahit nandyan yung nanay ko sa tabi ko that time, hindi ko pa rin maramdaman kasi yung nagdadala ng problema. Ako lang eh. Kahit naman nakadami siya sa akin, hindi niya mababago kung ano yung nangyari na sa akin. Halos ayoko na mabuhay. Bakit pa ako gigising? Para kanino pa? Ba't ako magiging successful? Wala na pag-aalayan. So, ibig sabihin, kahit matagumpay ka financially, pag wala sa'yo ang kapangyarihan ng Diyos, parang pointless ang buhay mo. Totoo po yun. Ano yung nangyari sa'yo? Specific moment, specific time na gusto mo nang mawala sa mundo. Ano yung turning point? Kasi that time may friend si mama na pastor kasama namin sa bahay. Tapos araw-araw hindi sila napapagod sa akin na basahan ako ng Bible verse, turuan ako ng mga dapat kong gawin, palakasin yung loob ko through the Word of God. Parang may nakita akong isang linyang light. Ang dilim-dilim, parang alam mo yung nasa kuweba ka, ang dilim ng buhay mo. Unti-unti na out of control na ako sa situation eh. Kasi malakas yung loob ko pag kaya kong kontrolin. Pero that time, hindi na. Bakit hindi mo siya makontrol? Kasi hindi mo naman makokontrol yung sasabihin ng tao. Bakit ka nila sinisiraan? Marami na inggit sa'yo. Siguro Dahil po. naging matagumpay ka sa buhay. Yung sense of purpose mo nawala. Puro ka business, puro ka pera. Nawala yung sense of purpose. Opo. Tapos yun, unti-unti nakilala ko ulit si Lord kasi nawala nga ako dahil sobrang busy ko eh. Yung light na maliit na yun, nung nakikilala ko siya habang tumatagal, lumalaki na yung dating isang linya lang, malaking ilaw na siya. Kasi pag nanaginip ako, may message eh. Nung nascam ako nung first time, nanaginip ako, sabi, may malaking ahas daw na mukhang maamo. Tapos, gusto niya akong kaibiganin, pero nagbabalak siya ng masama sa akin. Very clear yung dream. After ilang days, nangyari nga yun. Tapos, nung time na pangalawang problem ko nga, yung habang nag-real estate ako, nagkaroon ng challenge, na naginip ako na umaakit ako sa hagdan. Tapos, wag na wag daw akong titingin sa baba kasi mahuhulog ako. Basta tuloy-tuloy ka lang. Tapos, meron dun sa taas ng hagdan, may parang platform na pag naabot ko yun, tutungtong ako dun, tas safe na ako, tas masaya na ako dun. Nung naginip akong ganun, after ko makilala si Lord, feeling ko message niya yun sa akin na tuloy-tuloy ka lang at makakaraos ka din sa mga pinagdadaanan mo. Walang mas powerful kay Lord. Kahit sinong tao, kahit sinong pinakamayaman pa, kahit sinong pinakamatalino, pagkasama mo, sobrang lakas mo. So kaya ka malakas. Pag kwento mo, magaang eh. Yung parang lagi ka lang jolly. Meron talagang Diyos sa mundong to na gumagalaw sa buhay natin. Pag tagumpay ka, mag-fail ka, yung Diyos nandyan lagi sa buhay mo. Amen. Di ba? Yes, agree. Alright, and then, naging successful ang real estate mo, unti-unti ka nakabangon. Nawala yung depression mo. Unti-unti nawala. Saan ngayon papunta si Leslie? Uy, kasi I've been seeing you sa mga media outlets eh. May magazine ka rin, parang sikat ka na personality. Ano pa ang gusto mong gawin sa buhay mo? Siyempre, maging blessing sa maraming tao. Diba nga, sabi nila, it's lonely at the top if you're alone. It's lonely at the top if you are alone. Oo. Uy, ang ganda nun. Dapat may ka-share ka sa kaligayahan. Ang goal ko ngayon, kaya nag-build ako ng new company, yan nga si Kala Cosmetics. Una, maliit lang yan. Kasi sabi ko, uy, maganda yung produkto, nakatulong sa akin, mawala yung pimples ko. Baka yung ibang kagaya kung may ganung problema, matulungan din. So, ibig sabihin, ikaw personally, tested mo tong mga product na
na to. Opo. Paano mo na-test yung produktong i-aalok mo ngayon at ibebenta natin sa market? So, yun nga, since elementary, ang dami kong mga pimples, kaya ang dami ko ring scar ngayon na hindi na kasi yan magagamot Ang dami kong mga pimples, cystic, Ano yung cystic? parang namamaga siya na galing sa loob na pag hinawakan mo para kang may pasa. Dami kong ginamit na products, may mura, may mahal, tapos yung mga treatments, kasi nga, kung paulit-ulit, diba? Gagaling pag nagpa-derma ka tapos babalik ulit. Sayang lang yung money. Kailangan ko talaga hanapin yung source. Imposibleng walang cause lahat ng nangyayari. So, nagpatulong ako dun sa friend ko na chemist. Sabi ko, gusto ko gumawa ng product na for antioxidant, for cleansing, para mas maging healthy ako. Para kung ano man yung problem ko inside, baka makatulong siya na mabawasan yung pimples ko. Yes. So, yun nga, kasi may hormonal imbalance ako Nabuo po yung Hayami Stem Cell Supplement. Hayami Stem Cell Supplement. Yun yung una ko munang produkto na ginamit. I think ito yun. Opo, powder Okay. form. So, Sige. para ka lang umiinom ng juice. Hindi siya mahirap lunukin. After 1.5 months na ginamit ko siya, ako muna. Hindi ako takot kung ano mangyari sa akin kasi desperate na ako nun na gumaling nga. Kasi ang puti ko tapos ang dami pimple. Nag-effect sa akin. Nagpagawa ko ng 300 pieces. Pinatry ko naman sa mga friends and family. Tapos maganda yung mga feedback. Yung kasambahay ko, meron siyang malaking bukol sa leeg. Wala naman siyang means para magpa-check up tsaka bumili ng gamot. Ang ginawa ko, tinesting ko sa kanya yung Hayami. Sabi ko, gamitin mo to. Tapos try mo kung mag-i-improve. After a month, nawala yung bukol niya sa leeg. Very powerful Galing, yung ha? mga ingredients niyan. Anti-aging siya, anti-cancer, Stem cell age reverse pampahealthy talaga. Pampahealthy talaga. Side effect lang niya yung gumaganda ka, pero nagiging healthy ka Diyan lang. nawala yung pimples mo. Opo. Kaya lang, kahit nawala yung active pimples, meron pa ring marks. Yung mga peklat, kailangan ko din yung i-resolve. Kaya nabuo yung loosen skin. Lucent skin. Ito Ayan. tatlo. Opo. Yung serum at saka yung cream. Ito yung serum, ito yung cream, ito yung toner. Yung cream, yan yung naglilighten ng mga dark spots, saka pampa-moist din ng skin. Right. Yung serum naman na partner niya, yan yung pampabata tingnan. Okay. Para Korean looking. Ang ganda ng packaging nila, guys, ha? We all deserve that to use premium products. What else? So yung toner naman, just to clean the face lang. Kasi facial wash is not enough. Kasi may mga matitira pa ring dirt dyan. Right. Kaya gumagamit tayo ng toner para Right. masiguradong clean before we apply the cream and Correct. serum. Meron ding soap. Lahat po yan are loaded with snail secretion filtrate. Okay. Korean technology po yun na sa dami ng ginamit ko, nakatry ako noon na nakatulong sa akin. Pinagmix ko lahat ng mga naging effective sa akin. Yung snail, yung aloe, at saka collagen. Personally, tinest mo muna yung produktong inilabas mo bago mo siya ibinenta sa market. Yes. At nagkaroon ka muna ng market research, study, parang clinical test sa mga kaibigan mo. Ito ay binibenta through direct selling. Paano sila makakabili ng mga ganitong klase ng produkto if may mga acne kayo, may mga skin problem kayo, gusto nyo magpaputi, gusto nyo magpakinis, itry ninyo itong product ng Kala Cosmetics. Ito talaga dermatologically tested. Itong mga produkto na to. Hindi yung basta-basta gagamit kayo ng mga products na hindi naman natetest ng mga doktor or walang clinical studies. So ito na-test talaga siya. Paano sila makaka-order? Pwede po mag-order sa amin directly sa page. Pwede sila mag-PM doon or may number din naman. Ang ipipm nila Kala Cosmetics sa Facebook. Opo. Meron na rin sila sa TikTok. Pagka nagpunta kayo doon, guys, pwede kayong mag-inquire kung gusto nyong maging user ng produkto. Paano naman maging reseller? May business opportunity din dyan. Hindi lang yung product ang makatulong, plus makatulong din financially sa mas maraming tao. So, pwede nilang ibenta yung mga produkto. Pwede rin po. Sa Shopee tsaka sa Lazada. Meron din. Kala Cosmetics. Kung halimbawa meron silang problem sa acne, ang sinasuggest mo, ito munang Hayami. Opo. Tapos, kung gusto nyo pang daily routine ninyo, itong tatlo, Snail Kojic Arbutin. So, na-test mo to talaga, no? Ang ganda ng mga packaging nila, oh. Tsaka FDA approved yung mga products nila, guys. Ayan, Snail Milk Oatmeal, tsaka itong fragrance. Paano kung halimbawa ako, ayoko ng reseller kasi gusto ko distributor, pwede ba? Pwede rin. May iba't ibang packages po. So, pagka reseller, 15% discount. Pag distributor, 25% discount. 25% ang kitaan. Opo. Pero pag business center, 35% discount. Hanggang 35%. Ang business center may area of exclusivity. Meron po. Saang area na yung meron na kayong business center? Meron po kami sa Dipolog, sa Quezon City, Davao. Yun pa lang. So, ang dami pang open. Marami pa po. Kaya sa lahat ng mga gustong maging business center, distributor at reseller ng Kala Cosmetics, ilalagay ko sa description, guys, yung mga link ng kanilang mga store, pati yung mga pages nila, para kayo po ay directly na makapag-reach out sa kanila. So, hindi na kayo diretsong magme-message sa akin, ha? Ano yung pinakamalaking advantage ni Kala Cosmetic pag ito yung pre-promote nila?
for me with due respect with other brands, hindi kasi siya tinipid. Kaya nga premium lalagyan, lalo na yung laman. Effective din siya. Kaya hindi siya ganun kasing mahal tulad ng iba. Mura lang to. Hindi naman siya ganun ka, sobrang mura. Hindi rin siya super mahal, gitna lang. Example, si Hayami magkano? SRP is 2.5. 2.5, Ang oo. difference lang, dito kasi kahit hindi naman ganun ka massive yung pagbenta mo, yung income mo is enough na para sa daily expenses mo. Right. Kasi pagka sobrang mura naman ang binenta mo, gano'ng kadami pa yung kailangan mo ibenta para kumita ka na maganda. Exactly. Tsaka always remember that if ilalagay ninyo sa sarili nyong katawan, huwag nyong titipirin yan. Kasi investment yan eh. Yes. Mas mahirap ho na magkasakit kayo dahil sa mga produktong gagamitin ninyo. Yun yung malaking advantage niya. Kung halimbawa naman, ang gusto nila magkuha na ng area, ng business center. Example, wala ka pa sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas, sa Pampanga. Ano yung ime-message nila sa inyo para sa business center? Kung gusto nila mag-business, pwede naman sila mag-message sa amin para isend namin yung mga packages na pwede. Or may number dun sa Facebook page namin, pwede silang tumawag or mag-message. Sige, ilalagay ko na rin guys yung cellphone number ng kumpanya directly na kayong tumawag doon. No? Sa mga kababayan nating OFW na naghahanap ng venture dito sa Pilipinas, kaysa kung ano-ano pa yung mga invisan natin na mga ventures, might as well, we might try this. Kung gusto niyo ng beauty, nasa health industry kayo, kung pwede kayong mag-try maging business center, distributor, or reseller ng Kala Cosmetics. Okay, bago tayo matapos, ano yung last message mo sa mga viewers natin? At kung meron kang gustong batiin at pasalamatan, go ahead. Message ko sa mga viewers, kung hindi ka pa ready mag-business, okay lang. Minsan, yung iba medyo na-offend dahil sinasabi natin na nagtatrabaho ka kasi. Dapat magnegosyo ka para yumaman ka, diba? But meron naman mga professionals like mga doctors, engineers, corporate employees na yumayaman din. Ang pagiging businessman lang kasi, yumayaman ka with your own freedom. Kasi pag employee ka, diba? Oo nga, mabibili mo lahat ng gusto mo, marami kang pera, pero may sinusunod kang oras, Right. may sinusunod kang boss. So we don't discourage you continuing your career. Pag-aral ka ng mabuti para maging ready ka sa papasukin mong business. Yun, so napaka-importante guys ng know-how and knowledge pagdating sa business. So yun guys, grabe no, sobrang dami nating natutunan, napulot ngayong araw na to. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, i-click mo na yung subscribe button at huwag ninyong kalilimutan na i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos natin. And also do not forget to follow us and like us on our Facebook, TikTok, and Instagram pages. Lagi tayong mag-share ng mga business opportunities, mga pwede ninyong pagkakitaan at mga success stories na kapupulutan natin ng aral. So hanggang dito na lang muli mga boss at kita-kita tayo sa next episode. Thank you so much!